They don't like each other. Some they love each other. Some they don't like each other. And some also hate each other. And some like each other. That's happening now. But God is still there. Amen. Whether you're good or bad, you miss Him or not, the love that He's giving us is the same and never changes. Before starting this, I would like to call Brother Ray to say something about the gospel. And we're trying our best here to have somebody to be counsels or preachers. Maybe someday God will touch them that they might be here. Because we really need some sharers and, to be a disciple in El Shaddai. But God is very good every time, because sometimes He gives us rain, He gives us snow, and He gives us, light. We have the sun. But in Philippines, it's too hot now. Even the people there is getting hot because of hatred and envy, because of power and money. Even these things is being done, but God is still commission us, all of us. Is giving chance that we have to proclaim His word all over the world. Brother Ray? Boy, first reading. Yes. Lord, help me. Yeah. Yeah. God, we will get under it. I will try my best. Praise God. Okay, yung pong the first reading this afternoon is taken from the book of Acts, chapter 1, verse 1 to 11. I can read in Tagalog. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niya siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghari ng Diyos. Samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay magpabautismo sa tubig, ngunit ang magtatagal sa pagbabautismuhan kayo sa Espiritu Santo." Sa 6, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong siya kay Jesus, "Panginoon, itatatag na po ba ninyo ang kaharian ng Israel?" Sumagot si Jesus, "Ang panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi sa kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap tayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito ni Jesus ay inakyat
nasa langit abang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Abang siya ay nakatitig sa langit at sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi niya. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Ito si Jesus na umakyat sa langit at magbalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Itong salita ng Diyos. Kaya ito itong first reading ng gawang ito, sinasabi niya na ang Panginoon ay yung pagkamatay niya, nung mahal na araw. At dito ay nabuhay after 40 days. At sinasabi niya dito na siya ay aakyat na sa langit. But parang tayo po sa buhay natin, yung tayong mga ama, pagka umaalis po tayo, ay umaalis ang ating mga anak, binibigyan natin sila ng payo or yung reminder para yung sila'y itatanim. Parang tayo, nung maliit tayo, binigyan tayo ng Diyos na ay binigyan tayo ng ating mga magulang na yung aral para itanim natin hanggang sa pagtanda natin at isalin natin sa mga anak natin. Ganon din si Jesus. Bago siya umakyat, alam na niya na ang mga alagad niya ay marami na silang nalalaman, lalo na marami na silang kapangyarihan marami ng kapangyarihang binigay ni Jesus sa kanya. Kaya tayo sa buhay natin ngayon, ganun din, lagi tayong lumapit sa kanya. Sabi nga, pagka humingi tayo sa Panginoong Diyos, yung hindi niya agad binigay sa atin. Bakit kaya hindi niya agad binibigay sa atin? Meron pa siyang magandang time or magandang, halimbawa, humingi tayong magandang kotse, good car, hindi niya agad binigay. Meron pang magandang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya pagka humingi ka raw sa Panginoon, talagang isuko mo lahat ng iyong mga kasalanan, ano man yung mga nagawa mo sa Kanya, para ibigay niya at in its time and its will, sabi nga ng Panginoon. Kaya yon, kahit na umakyat ang ating Panginoon, basta tinawag natin siya, yung yung Espiritu, yun ang maggagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay. Ganon ang ko dito sa first reading. Kaya tayo, huwag tayong sumuko at saka yung pakumbaba. Amen. Dahil yung nangyayari ngayon sa buong mundo ay yung kataasan ng mga namumuno. Kaya yun, nagkakaroon ng gera, lahat-lahat na. Kaya nga, huwag nating putulin yung ginagawa natin sa araw-araw, yung pagdadasal natin, yung sa umaga, sa hapon, yun ay malaking tulong na sa Kanya, yung paglapit natin sa Kanya. At lagi tayong magpapasalamat sa araw-araw nating pamumuhay, yung mga biyaya, huwag nating kalimutan at saka yung paghingi natin ng tawad sa Kanya. Amen. Maraming salamat po, Amen. Panginoon. Thank you, Lord. To Amen. God be the glory. Oh, thank you, Brother Ray. You know what Brother Ray said? I'm sorry because I'm not used to this much. I've been using before, you know. We got a microphone before, it's like this size. That's in 1970s. And now they're giving me like this, too small. You know.
It's like a camera that, they use it everywhere. Now, brothers and sisters, I would like to call in the attention of Brother Obed to give some more of the Word of God. Good afternoon, my dear brothers and sisters. Good afternoon. Babasa lang po ako sa second reading ng isang verse kasi po doon lang po ginawa itong kwan natin. Inspirational talk ngayong araw. Sabi niya dito sa ating pagbasa sa wikang Tagalog, sa verse 17 sa Ephesians 1 verse 17, basahin ko muna sa English. And as the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, to give you the Spirit who will make you wise and reveal God's to you, so that you will know Him. Sa Tagalog po, ganito po ang nasa saad. At hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo ang dakilang karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. Ito po ang mabuting balita. Ito po ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin nga muna natin ang ating Panginoon. Purihin nga ng ating Diyos. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, my dear brothers and sisters. Alam niyo po, ang unang-unang napansin ko sa mundo ngayon ay nag-iiba dahil sa kulang na karunungan ng tao. Amen? Napansin niyo ba yan na kahit saan tayo ngayon ay may hatred, lalong-lalo na sa atin sa Pilipinas. Ngayon po ay gera, yung gera sa Ukraine ay lumusob sila, di ba? Tapos sa Israel at saka sa Iran, yung hatred ng tao ay hindi nawawala dahil wala silang karunungan na galing sa Diyos. Amen? Amen. At ang alam niyo po ang sa kasalanan ng tao ay hindi po yung pumatay. Amen? Hindi po yung magnakaw, hindi po yung kung ano-anong mga kasalanan ng tao. Ang pinakakasalanan ng tao ngayon, mga kapatid, ay yung hindi na niya maramdaman o hindi na niya ina-acknowledge o kaya hindi niya makilala ang masama o mabuti dahil wala siyang karunungan. Amen? Ito po yung nangyayari sa atin, maging tayo minsan kung lahat ng mga nakikita mong mali ay pinapanigan mo o kaya ikaw ay laging yung bang kahit sa politics na lang, kahit kampihan, kapag kinakampihan mo yung masama na later on naging masama ka na rin dahil hindi mo na alam yung mga kasama na ginagawa ng mundo. Example, yung yung mga ayaw ng Diyos sa atin, yung abortion o kaya yung pagpatay o kaya kung ano pa mang mga karumal-dumal na krimen. Ang tao, mga kapatid, kapag nasanay sa mali, mapapalayo ka sa Diyos. Mawawala sa iyo ang karunungan na binabanggit dito sa ating pagbasa. Yung karunungan na yan na galing sa Diyos, dapat sumaatin. Alam niyo po mga kapatid, nung ang gusto ng Diyos, gamitin natin sa pang-araw-araw na buhay ang karunungan na ipinagkaloob niya sa atin simula pa. Amen? Binigyan tayo ng wisdom and knowledge upang makakilala ng mabuti at masama. Subalit sa ating panahon ngayon, napakaraming tao ang hindi na niya alam ang mabuti at masama. Amen? Amen? Pero ang gusto ng Diyos, gamitin natin ito na panlaban sa masama. Sabi nga sa Bible, sa Romans 12 verse 21, daigin
ng mabuti ang masama. Paano natin madadaig ang mga masasamang gawin ng mundo kung hindi tayo magiging katulad ni Kristo? Amen? Ano ba yung unang-una sa lahat? Yung love your enemy. Paano masasabihin na mahal mo ang Diyos kung hindi mo mamahal-mahal ang iyong kapwa? Pero yun po yun mga kapatid. Alam niyo po nung World War II, sa gitna ng, alam niyo, pinag-uusapan natin ang gera-gera. Noong World War II, mga kapatid, may isang ano ba yung bansa doon na Lithuania, sa bansa ng naggera na mga kapatid, gera na, sobrang nagkagera na, at lahat alam nyo, 6,000 Jews ang pinatay sa Europa. Pinatay doon, at alam nyo sa Lithuania, may isang sa consulate ng Japan, may isang consul doon na tinawagan upang, kasi nasa gitna ng labanan, alam nyo, dito sa East ay Europe, ay Russia, dito sa West ay Germany, naggigeran mga yan, at ang mga nadadamay na Jews ay gustong patayin lahat yan ni Hitler. Ganon din, hit rin ng Russia ang mga Jews. Alam niyo po, dito nang galing ang ating pananampalataya sa mga Jews. Amen, sa Old Testament hanggang sa ngayon. Kaya nga mga kapatid, noong tinawagan yung konsul, alam niyo ang pangalan ng konsul, si Chuni Sugihara. At tinawagan siya mga kapatid na pwede bang bigyan mo kami ng visa, sabi ng mga Jews, kasi papatayin na kami lahat. Amen. Papatayin na sila lahat, mga kapatid. Bigyan mo kami ng visa kasi para makalabas kami sa bansang ito, para makaluwas kami sa kahit nasa parte ng mundo kung saan man kami dadalhin. Pero alam niyo po mga kapatid, tumawag ang Japanese, ang mga Jews, embassy sa Lithuania, rejected. Tinawagan pa rin mga kapatid for the second time, third time. Alam niyo mga kapatid, nung third time na tinawagan niya, pumunta sa labas yung consul, nakita niya yung mga tao na nandoon, yung mga tumatawag sa kanya na libo-libo mga kapatid. At nakita ko na siya ay isa palang Kristiyano. Amen? Sa Japan naman, kukunti ang mga Kristiyano. Pero karamihan doon na Kristiyano nung unang panahon ay Catholic. Nakita ko na yung kanyang puso, sabi niya sa loob-loob niya, hindi pwedeng mangyari ito, sabi niya. Dahil ang Japanese ay kakampi niya yung Germany, si Hitler. Si Russia naman, ayaw ng mga Jews, ayaw yung mga Jews, pinapatay niya rin. So, nandoon sa kalagitnaan, walang matakbuhan ang mga Jews. So, si Chuni na Sugihara mga kapatid, kinausap niya yung kanyang pamilya at hindi pwedeng mangyari ito dahil narinig na niya ang salita ng Diyos. Kaya, gumawa siya ng, ano ba yung tawag doon, yung visa na yung makalabas sila, sulat kamay dahil wala namang source na, wala nang source. Alam niyo sa 29 days na yan, bago sila umiksit sa Lithuania, nakagawa siya ng visa, sulat kamay mga kapatid, at wala nang ginawa kundi gabi-araw gumagawa ng visa. 6,000 na mga Jews ang kanyang nailigtas. Alam niyo mga kapatid, hindi rin nung pumanaw ay nung umalis na si Sugihara dahil tumakas na rin sila pupuntang Japan, hindi siya in-acknowledge ng kanyang gobyerno dahil kakampi nila ang German. Tapos mga kapatid, alam niyo po, noong 1985, lahat ng mga nailigtas gumawa ng paraan upang maparangalan ang tao. Amen. Alam nyo, yung mali mga kapatid ay yung wala ka nang maramdaman. Amen. Siya nakaramdam ng pag-ibig pa rin
sa kanyang kapwa dahil siya ay isang Kristiyano. Mga kapatid, ito yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Kung makakagawa tayo ng tama, mas lalong mabuti kaysa kung makagawa tayo ng mga maliliit na kamalian sa buhay natin. Dahil ang mundo ngayon ay nasa kritikal. Amen? Nandito na tayo sa mundong binabanggit doon sa Apocalypse, doon sa Revelation, na kung saan magiging yung gera dito, gera doon, taggutom dito, taggutom doon, yung nalalapit na sabi nga ng ilan yung nalalapit na end of the world na makikita natin na nandito na dahil punong-puno ng galit ang mga tao. Kahit nga lang yung maliliit na galit na yan, pag naipon mga kapatid, ay makita mo na pati tayo ay hindi lang apektado pagkos sumisiklab ang galit na nararamdaman ng bawat isa. At kapag lahat ng tao ay magbalik loob sa Diyos, mapapalitan ito ng pag-ibig. Amen? Amen. Kapag nalaman natin na ang Diyos ay nandyan, magbabago ang isip ng bawat isa. Kaya mga kapatid, ang hinihiling ng ating Panginoong Hesukristo, sama yung sinabi ni Brother Carlos, na lahat tayo ay pwedeng magligtas, pwede tayong gamitin ng ating Panginoon, maghayag ng mabuting balita. Kung hindi man mga kapatid, pwede natin ipagdasal ang mga taong nangangailangan. Amen. Pag-ibig na rin yun mga kapatid. Kaya nga Amen. mga kapatid ko sa Panginoon, ang mensahe ng ating Panginoon, nawa gamitin tayo sa luluwalhati ng ating Panginoon at makita si Kristo sa atin. Amen. Thank you, Brother Obed, sa magandang balita na hinayag mo ngayong araw na ito, na sinabi mo naliligaw ng mga tao because our knowledge to God is getting away from our hearts. Amen. I can read one verse here. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain of which Jesus had ordered them. When they saw him, they worshiped, but they doubted. Kaya tayo mga kapatid, we're going away from the love of God because we are worshiping Him every time. But nag-aalinlangan tayo, Amen. we doubt it. Is that true? Sometimes we think what God telling us, He already proved us. He proved, He show everything, miracles, let the blind see, let the lame and everything, let the lame walk. And the best thing He did, you're dead, He made you alive. One of them is Lazarus. So my brothers and sisters, if we're going to love God, we have to put all our love, our hearts, our soul. We can even give our life to our God. As Brother Obed said, what's happening now in the world? Because they lack knowledge about God. They want to, sometimes we do by ourselves. We just hear something outside that coming through our ear, then we're gonna believe. And mostly, what we hear from our neighbors, from our friends, we even proclaim as if you're scattering the bad news.
Why not just concentrate on God alone? Because the Word of God never changes. Hindi na po magbabago yung mga kapatid ko kay Kristo. Hindi na. Kung anong sinabi ng Panginoon noon, ngayon at magpakailaman, yun na yun. Amen. Eh pinapaniwala natin yung mga chismosa. Yan po mga kapatid, ang pagkakamali natin dito. We worship Him. Oh Lord, bigyan mo ko. Oh Lord, mahal na mahal kita. Minahal mo ba yung katabi mo? Mga kapatid? Minahal mo ba? Ang ganda ng sinabi ni Brother, I love you. We have to love our enemies. Sometimes it's very hard. You cannot make a, I love you. You smile, but your heart is full of hatred to that friend of yours. Amen ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Ito, I would like to concentrate on this because this is happening in the world now. Not only Ukraine, Russia, but it is the Senate. Senate Rome in the Philippines, it's been done like this. They forgot about God. You know who's they're worshiping? They're worshiping the leader. Who is that leader? I don't know. He's the leader of the Senate. He might be the president or what. Amen. Why we should worship a human being that's being made by God? He came from God. All the things we got, all the things we have, all the things around us, it came from Him. Amen. Why not just concentrate one? One at a time or only one? Only Him to be the center of our lives. Amen. Amen? Now, I'm going to continue this. All power in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to observe all I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of age. What this means? I am always with you until the end of this age. Ang sarap mga kapatid. Di ba? Gumagawa tayo ng masama. We're making bad things. We're stealing. But God is still with us. Amen ba? Palagpagan natin ang Panginoon. Anong pagmamahal ang binibigay sa atin? Nagkakasala tayo, pero nandiyan pa rin siya. Pero may pinag-uutos siya dito, pupunta natin mamaya. I'm just giving you this as a little bit to understand what we are before He give us what He wants us to do, to be a disciple, right? Ngayon, makasalanan nga tayo, mga kapatid ko kay Kristo. Pero, St. Peter, ito na yung mga disipulo, isa-isayin natin. I just give you an example. He denied Jesus. St. Paul, what did St. Paul do? All the followers of Jesus, the disciples of Jesus, he wants to kill them. He's a murderer. St. Peter is a liar. St. Thomas doubted. He doubts. He wants to know the facts. Oh, I want to see verse. But us on earth, what we're doing, especially the politicians, they said, I checked your wallet, right? But Thomas really wants to check God, Jesus, if really he got that wound on the side. Jesus said, go ahead. Then Thomas spoke it and said, my Lord, my God. That means
You are true God. That's what the meaning, what Thomas said. I am always with you until the end of time. May ginagawa man tayo kung minsan, kasi hindi naman po tayo perfecto. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ako, marami kong pagkakamali. I can accept that. I can give you a nice story, that's true story about why I'm standing here. That sometimes I said, Lord, why am I here? I'm not supposed to be here. Because my life before is almost 20 years. If I'm not mistaken, I go to bar when I got money. Means if I got money every day, I'm inside the bar. But I'm not owner of the bar. I'm not connected with the bar. I'm not a partner. But I'm just a customer. That's how I am. Not only that, I gamble. I smoke, I drink, and I got also, marijuana has been used before. And I know somebody knows this, you can relate to me. You take a bottle of cup syrup, mix it, and oh, you see that? This is how. That's what I'm telling you. Why should we go to another place like those things now, that it's being very clear that Jesus is our Lord? Because the power of God, the Father, it was given to the Son, and the Son is giving to us. Because He said here, follow what I command you. This is the thing now. It's very nice. If God is perfect, we're trying to be perfect. But the problem, how can we be perfect? That when we examine your attitude, we examine your heart, is zero. Not even 1%, my brothers and sisters. Hindi man lang 1% na magaling tayo. Kung di tayong lahat ngayon ay zero, paano natin masundan si Jesus? Karamihan nagsasabi, magtanong kayo, pray. Amen. Yan, i-pray mo na yan. Makasalanan niyo, i-pray na yan. Hindi nagbabayad yan, i-pray mo na rin yan. Di ba? Kung minsan, itong maling-mali, nangyayari po sa mundo. Sa ngayon, na yung isang bagay na wala naman tayong pakialam, sumasaw-saw tayo. Tapos, tayo ba yung nag-a-advise? Tayong nag-a-advise. Tapos hawak-hawak pa natin minsan yung Bible. Nag-a-advise. We're using the Bible, Jesus, just to give an advice to our brothers and sisters, which is wrong. We're not following what we're holding. Instead of helping him to go straight, helping him what the straight fact and the truth, but we're telling him to do things in order to take wealth or make something just for ourselves. Amen? Amen. Then we're gonna say, I worship you, Lord. I love you, Lord. I'm here, Lord, for you. I'm here, Lord, yes. I'm a sinner, but I accept it. But I'm trying to be perfect. But nobody becomes perfect. But we just try to be good what we can and ask God a prayer to be connected to Him so that we can ask everything what we want and everything what's to be changed in our hearts. Amen? Amen. Ang liit ng puso.
Our heart is very small, right? It's equivalent to Goliath. Goliath is big. But we cannot even protect. We cannot clean. Just to clean, but we can bring our car wash, we pay. But our heart, we don't spend anything. Just praying and worshiping God, we don't pay anything, right? Wala tayong gagastuin doon. Pero kung magpatayo kayo ng meron, di ba? You do something, but Jesus is waiting for us. So that, it says there, I'm with you always until the end of age. That means, He's just waiting for us to surrender everything what we have, especially anger. One. Anger. Covetousness. Envy. Sakim. Ano yung English sa sakim? Greed. Greedy. Greedy. Greedy of anything. It's not good to the eyes of God. We're greedy. And then, mostly doing now what the world happening now, because of power, because of wealth. But then I guess just go straight to this, because of oil. They're trying to kill each other. Then they neglect God. They don't even go to church anymore. They just go to church. They go to church. When they get you have to buy a new dress and dahil they want to walk like that. They go to church. Amen. Amen. Mostly people now, they got brand new car, especially Tesla, Lamborghini, Mercedes. They go to church. That's not going to worship God, but you are going to show the people that you got the thing. Amen? Amen. But nothing gagawin. Why we do that? We should not do that. Because God said, I will provide. He cannot provide everything. You got money or you don't have anything, He can provide. Why should we go fighting there? We're gonna destroy one another. We talk the back of our friends just to take that thing to own. Amen? Amen. Paano ba natin mahalin ng Diyos? Nandyan, worship. We supposed to take that down. Idiretso po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Kung minahal natin ang Panginoon, buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao, no matter what. Kahit sinong sasangka dyan. Nagsimba tayo, we go to church, nakasalubong ka lang, mare, bagong issue. Napapatigil tayo. Marites. Issue. What is the issue? Anong sinabi? If he's telling you about God, yes. If the issue is about God, yes. But if the issue is, you know what I mean? I don't want to elaborate anymore because I'm too vocal, but that's what God wants me to do. That's the Holy Spirit. Tell them this. Because it's already happening. That because the world is, everything now, hate each other because of this and this. But God, buti-buti mo. But God is good. He is good every time. Amen. Even makasalanan man tayo o hindi, mahal pa rin tayo. Yan ang kabutihan. That's the goodness of God that is giving us. So mga kapatid, dyan na lang kayo. Can we sing this? Kay buti-buti mo, Panginoon. Tayo po tayo. Sige po tayo. Next step. That's the goodness of God. We're sinners or not, He loves us. He owns us till the end of time. Hallelujah, we praise you, Lord.
na pananalig sa Diyos. Those people that have faith on God. These are the 5 people that will receive the blessings. Mga taong marunong magpasalamat sa Diyos. Those people who's thankful to God. Mga taong may dalisay na puso at tapat sa Diyos. Those people that have a good heart. Ano yung tapat? A pure heart for God. Mga taong marunong magpatawad at hindi nagtatanim ng samang loob. Mga taong hindi sakim at handang tumulong sa kapwa. Gusto nyo bang pagpapala? Amen. Meron ka ba yun nun? Meron ba kayo sa 5 nun? Meron naman po. Amen! Siyempre si Lord, pinapatawad tayo. Amen! Amen! Bibigyan ni Lord God. Because God never hates us. Yun, ang liwanag kung sinabi ko kanina, ano yun? Kita mo na ano na ako. Hanggang katapusan ng mundo, tayo'y mahal ng Diyos. Amen. Ito na, magbibigay ko isa bago tapusin ko to. May oras pa naman tayo. Ito napakaganto. This is a nice, I just got this from the Bible when I was trying to do my homily because, you know, I'm not a good reader now. Sometimes I can accept that, you know, when you're growing old, there's a little bit, you know, cloudy in your brain, on our eyes. Sometimes we cannot smell, even my wife coming in with the perfume, sometimes I cannot smell anymore. You put the perfume all over it, but I said, what's that? I thought it was an hamburger. Maybe hamburger. A character traits that Jesus is strongly condemned. Yung mga sinusumpa ng Panginoon. This was taken in Matthew 23, chapter 23. 27, 28. Kinakasuklaman to ng Panginoon. You know, He condemns it. How terrible for you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You're like what was stone, which look on the outside, but on the full of bones and decaying corpse on the inside. In the same way, on the outside you appear good to everybody, but inside you are full of hypocrisy and sin. Tagalogin po natin mga kapatid, para mas maganda to, para magkakaintindihan tayo. Sabanin niyo mga eskriba at mga pariseo, mga magpakumbabaw, ang katulad nyo'y mga libingan pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ang puno ng kabaluktutan at butol ng mga patay. Amen po ba? Amen. Kinakasuklaman po ng Panginoon yan. Ito po'y isa, minsan tayo nagkukunwari. Isa na yan. Kukunwari. Ayun. Ako rin, mahilig ako niyan noon. Pag nakakita ko ng maganda noon, nung kabataan ko, hindi ngayon ha. Kasi, tingin sa akin, pera na. Baka may pera ko, wala akong pera ha. Pero bibigyan tayo ni Lord. Pag nakakita ko ng maganda, kahit malaking tiyan ko, bigla akong... Ha? Akala nyo, oo. Sabi nung ano, this is military. Biglang mag-abs eh. I got a big, you know, tummy. Bigla eh. But when a beautiful lady comes around, my breast gonna come out. Then I'm holding my wallet. Yan ang pagkukunwari. Di ba? Mga kapatid, itong ibig sabihin. Kaya mga kapatid, kung sino tayo, yun na yun. Kung anong binigay sa ating Panginoon sa atin, yun na yun rin. Amen. Kasi yung binigay ng Panginoon sa iba, ay hindi, at ang binigay sa iyo, Yes. ay para sa iyo,
sapat na yung kukunti para sa iyo, kahit bigyan ng marami yung sa iba, alam na ng Diyos yan. Amen. Alam na niya na yung binigyan niyang kukunti, masaya ka na. Binigyan ng marami doon, hindi naman alam kung saan gamitin, madamot. Hindi nagpapautang, hindi nagbibigay, kung may namamatayan o ano, hindi man lang tumulong. Kaya alam na ng Panginoon, kaya binigyan niya ng marami noon, alam niya nung laman ng puso, sinusubukan yung binigyan ng marami, baka bumait pa. Pero kung kukunting binigay sa iyo at sapat na, alam na kayo'y mababait na. You're already good enough. That's enough already for you. Even $5, then giving 1 millionaire, then they don't even know how to give that to share to somebody. It's useless. Amen. Kaya mga kapatid, healing song, Si Brother Brian. kaya pinapahayo tayo, okay brother Ben, pinapahayo tayo ng Panginoon, where He's sending us to be disciple. What we gotta do is to proclaim the gospel in truth, not just going around, but God wants us to preach His words, especially His commandments, and what are the things that He was given us. Amen. Amen. Ayun po kayo tayo. Peace na lang. This is the night. Let's sing the healing song. Mga kapatid, kahit man anong mangyayari sa ating buhay,